Hello mga mema, it's me, Jelay again. Samahan niyo po ako sa panibagong araw na naman na ito. Naubusan na nga kami ng inumin kaya bibili na muna tayo ngayon. Ay ewan ko ba mga mema, yung isang jug na yan umaabot lang sa amin ng 2 hanggang 3 araw. Tatatlo lang naman kaming umiinom sa bahay. At ayan nga mga mema, nung papalabas na ako, sakto naman na dumating na sila papa. Nagdialysis kasi siya ngayon mga mema, mabuti nga at hindi ngayon maulan. Kapag maulan kasi mga mema, problema na namin yung sasakyan, hindi na kasi pwedeng magmotor na lang kasi nga bawal na babasa si papa. Nagbihis na nga muna ako dahil kailangan kong pumunta ngayon sa bayan. Bibili kasi ko ng mga sangkap sa bahay dahil ubos na naman. Pagkatapos ko nga mamili ng mga sangkap mga mema ay bumili na rin ako dyan ng mga gulay. Ang palaya nga pala yung napili kong bilhin dyan at talong. Bumili na nga rin ako dyan ng mga itlog dahil kailangan kong mag-restock ng mga pang-ulam. Para nga pag biglang nagutom ay may huhugutin. Ang hirap nga kasi mga mema kapag nakaramdam ka ng gutom tapos iisipin mo pa kung ano ba yung pwede mong iulam. Kaya nga kapag may hawak akong budget ay pang-ulam at mga sangkap yung nilalaanan ko. Pagkatapos ko ngang mamalengke ay umuwi na rin agad ako. Umuulan-ulan na naman nga kasi ngayon. Bumili na nga rin ako dyan ng inumin namin at ako na rin nagbuhat dahil wala tayong pwedeng maasahan ngayon. Dahil nga sa sobrang pagod ko dyan ay natatawa na lang ako dahil naiinis na naman ako. Napapasabi na nga lang ako dyan ng FTL pero go pa rin. Pagkarating ko nga sa bahay ay inasikaso ko na tong ampalayang nabili ko. Ito kasi yung uulamin namin ngayong hapunan at pwede rin to kay papa. Igigisa ko nga lang to at hahaluan ko ng kamatis at saka itlog. Sobrang sarap nga nitong pangulam mga mema at sobrang daming benefits kapag kumakain ka talaga nito. Meron kasing hindi kumakain ng ampalaya dahil nga daw mapait kaya hindi sila kumakain. Meron nga tayo dyang teknik mga mema para hindi siya mapait kapag niluluto natin. Ang ginagawa ko nga dyan mga mema ay hihiwain ko ng maninipis pagkatapos ay huhugasan ko sa tubig na may asin at pipiga-pigain. Pag nahuhugasan kasi natin siya mga mema yung pait niya nawawash out na. Kaya pag niluluto ko ay hindi na siya masyadong mapait at masarap na nga. Kayo mga mema, itry nyo nga at baka yung hindi kumakain sa inyo ng ampalaya ay hanap-hanapin na. Nakalimutan ko nga dyan na yung kapatid ko ay hindi pala kumakain ng ampalaya pero nung pinatikim ko ay nasarapan pa nga. May napanood pa nga ako dyan mga mema para daw yung mga bata ay kumain ng gulay. Kapag baby pa daw ay wag susubuan ng chocolate o kahit anong matatamis. Kasi nga kapag matamis yung unang natikman ng bata, ayan na yung hahanap-hanapin niya. Kaya nga pag baby pa daw kailangan puro gulay yung ibibigay. Sa panahon nga ngayon ay kailangan natin yung pag-aralan para sa mga magiging anak natin dahil pabata ng pabata ang mga nagkakasakit. Yung mga bata kasi ngayon mas gusto nang kainin yung mga frozen food kaysa gulay. Pero bilang isang magulang, responsibilidad yun na dapat tama o masusustansya yung kinakain ng mga anak nyo. O siya mga mema, una ko nga palang ginisa dyan yung kamatis pagkatapos ay isinunod ko na yung ampalaya. Nahilo na nga yung ampalaya sa kakahalo ko dyan. Sumunod naman nga ay binudburan ko na yan ng asin at saka ng mga pampalasa. Kaunti nga lang dyan yung nilagay ko dahil kailangan healthy tayo ngayon. Pagkatapos nga ay hinalo-halo ko na naman. Kung nakakapagreklamo lang tong ampalayang to ay nagreklamo na to sa akin dahil hilong-hilo na nga siya sa kakahalo ko. Pero sabi nga ng iba dapat daw kapag magluluto ka ng ampalaya ay hindi mo halo-haluin dahil lalong pumapait. Pero yan pong niluto ko kahit nahilo na nga sa kahalo-halo ko ay hindi naman mapait. Isinunod ko na nga rin nilagay yung mga itlog dahil yung ampalaya ay paluto na rin. Mabilis lang naman kasing maluto yung itlog kaya hindi ko na siya sinasabay sa ampalaya. Nilalagay ko lang talaga yung itlog kapag malapit nang maluto yung gulay. Pagkatapos nga ay halo-halo na naman tayo ulit para lahat ng gulay ay malagyan ng itlog. Maliban sa ginisang ampalaya, nakatry na rin po ba kayo ng ibang luto nito mga mema? Kung meron na nga, pwedeng pa-share naman sa comment section. Ang alam ko lang kasing luto talaga nito ay gisa pero willing ako mag-try ng iba. Pag paulit-ulit nga kasi yung luto natin parang nakakaumay na. Kaya nga pag may naisip akong lutuin kapag merong mga sangkap ay niluluto ko talaga. Ayan na nga mga mema, malapit nang maluto yung ginisa nating ampalaya. Hinalo-halo ko na nga lang yan dyan at pagkatapos ay inalis ko na rin.
Pagkatapos ko nga dyan magluto mga mema ay ito nagayak na naman ako para umalis. I-a-apply ko kasi si Papa sa senior para sa mga nagpe-payout buwan-buwan. Malaking pakinabang na nga rin kasi yun dahil nga nagda-dialysis siya. Lalo na't buwan-buwan ay may binibigay sa kanilang bagong reseta at yung ibang gamot ay may kamahalan rin talaga. Kaya nga pag-alis ko ay pumunta ako dyan sa presidente ng mga senior. Nagpatulong nga ako para makahingi ng mga requirements na kakailanganin ni Papa. Matagal ko na nga tong dapat nilakad kaso nga lagi tayong busy kaya hindi ko na pagbibigyan ng oras talaga. Binigyan nga nila ako dyan ng mga advice na pwedeng makatulong sa amin lalo't kinakapos kami sa budget ngayon. Pagkatapos naming mag-usap ay umalis na nga rin ako agad. Dumiretso na rin kasi ko pagpa-xerox ng mga papel na kailangang fill-upan. Sana nga ay maaprobahan agad si Papa dahil nagda-dialysis naman na siya. Kailangan nga rin kasi namin ng tulong financial dahil may mga gamot ngang kailangang bilhin. Pagkatapos ngang i-xerox ng mga papel nung ibinigay sa akin, sabi bilangin ko raw muna at baka kulang. Kaya nga ang ginawa ko dyan ay inisa-isa ko talaga at binilang ko bawat page. Sana nga ay matanggap rin si Papa dahil yung requirements nga ay pinagagastusan rin natin. Nabilang ko na nga dyan lahat mga mema yung mga pinaserox ko at kompleto naman kaya umuwi na rin ako pagkatapos. Dala-dala ko nga dyan yung mga documents ni Papa sa ospital at baka kailanganin. Mula nga sa pinakasimulang record ni Papa hanggang ngayon ay tinatago ko talaga. Baka kasi hanapin sa akin kapag na-ospital si Papa. Medyo nakakabagot na nga magpabalik-balik dito sa amin dahil maputik at matubig nga yung daan. Medyo natutuyo na nga sana tong daan dahil kahapon nga hindi naman umulan. Pero nung kinagabihan ay ewan, sobrang lakas na naman. Kaya nga sobrang nakakatamad ng lumabas kapag ganito yung sitwasyon. Pero wala tayong choice dahil wala naman tayong utusan. Kung makikita nyo nga ay maputik at madulas yan. Kaya kung hindi ka magdadahan-dahan ay talagang matutumba ka dyan. Kaya ayaw na ayaw ko talaga dito kapag maulan dahil nga hindi ka makakilos ng maayos. Pero minsan kapag may kailangan talaga tayong gawin ay walang makakapigil sa atin. At ayan sa wakas nga ay nakarating na rin tayo ng bahay. Pagkarating nga ay naghugas na rin tayo dyan ng paa ng tubig ulan. At ayan na nga pagkarating ko ay inayos ko agad yung mga papel na kailangang fill-upan. Kaya naman ay agad ko na kay Papang pinapirmahan. Hanggang dito na lamang at sa susunod ulit.